Magandang hapon sa inyo mga kanting-anting. Naka-live po ulit tayo ngayon. Bago ang lahat, binabati ko muna ang mga kaibigan natin dyan sa Cavite, mga kautol ko dyan. Magandang hapon sa inyo. At binabati ko yung mga kaibigan natin dyan sa Kainta. Shoutout nga pala sa inyo. Andito ulit tayo para naka-live testing sa mga gamit na ipapadala natin. Yan. Bago natin ipadala, kailangan testingin muna natin. Kailangan pasado muna sa testingan. Di tayo makapag-testing sa barrel kasi ganban. Kaya dito muna tayo sa kutsilyo at saka sa itak. Yan. Ay mga tetestingin natin bago natin ipadala. Ito nga pala ang round 72. Sa mga nagtatanong at sa mga bago pa lang dyan. Ano nga ba ang round 72? Ang round 72, pangkalahatang protection. Kaya po siya tinawag na round 72. 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mga mutya, at bukod sa matitinding orasyon na nakapaloob sa kwintas na ito. Kaya po siya tinawag na round 72. Ano-ano ba ang bisa ng round 72? Kapag meron po kayo nito. Ang bisa po ng round 72, pangkalahatan po yan. Pangontra sa kulam, pangontra sa barang, pangontra sa usog, pangontra sa mga masamang espiritu, pangontra sa pangkalahatan po siya. Sa kabal, tested na po natin sa kabal, sa baril, sa kutsilyo, at saka sa itak. Yan po ang bisa niyan. May nagtanong din po na kung para sa lason daw, pwede daw magamit para sa lason. Opo, pwede po to magamit para sa lason. Kaya po siya pangkalahatan. Ang gagawin nyo lang po, kung mayroon po kayong round 72, yan. Pag suot nyo po ang round 72, iinom po kayo sa inuman, halimbawa. Dinasalan po ng kainuman ninyo na may kaalaman sa spiritual. Or nakiinom kayo sa kahit kanino. At nilagyan ng orasyon o lason or yung sinasabi nila na yung para sa aswang, ganon. Mararamdaman mo naman po yan. Ang gagawin nyo po, kukrusan nyo lang po yung, pag may hawak po kayo nito kasi, meron na po kayong, nakakapagdasal na po kayo, nakakapagpakain na kayo ng 172. Gumagana na po yon. Ang gagawin nyo lang po, pagka hawak nyo ng baso na may lamang tubig, kukrusan nyo lang ng 3 beses sa ilalim ng baso. So yung pinakapuwitan. Pag ganyan lang po, pakrusan nyo lang ng ganyan, sabay inumin nyo po. Ang lason po na yon ay makukontra po yan. Ang mangyayari po, kung hindi po mababasag ang puwitan ng baso, puputok po siya or mawawala ng bisa yung ginawa ng kumuha sa'yo. Na parang sim sila ng palipad hangin or ganon sila. Tested ko na po yan kasi nung nagpunta po ako sa saan ba to? Sa Masbate yun. Nung nanggamot ako. Ayun, nanghingi po ako ng tubig doon tapos bubulong-bulong yung babae. Sa akin naman walang problema kasi wala yan eh. Pag may karga tayo, may kaalaman tayo sa spiritual, wala yan. Dumidepende yan sa lakas. At lalo na kung ang gamit mo ay sa kanan. Kapag sa kanan, walang malakas na kapangyarihan sa masama. Galing po sa masama, wala po yan. Maniwala po kayo, kaya sinasabi ko po sa inyo.
Kung magtitiwala po kayo, 100% unang-una sa Diyos. Pangalawa sa gamit. Hindi ko po sinasabi sa inyo na magtiwala kayo una sa gamit. Kaya po tayo nagpapakain ng dasal kasi pagkain, buhay na salita ang ang na-absorb ng Ram 72. Magandang tanghali. Ganun po yon. Pagdating naman po sa gamutan, kung matagal na po kayo sa gamutan, napakadali naman po yun. Yung basag lang po ng Saturn, nasa manual po yun. Gagamitin nyo lang po yun dahil kargado po kayo, isang ihip nyo lang po sa mangkukulam. Pag tumaas po kayo ng kamay, basta tiwala po ang gagawin ninyo. Unang-una, magpuder. Ang ibig yung sabihin ng puder, nakapagdasal po kayo sa manual. Yung manual na nakalagay sa manual na mga dasal. Kapag dasal po kayo, tapos hingi po kayo ng pahintulot sa Diyos na bigyan kayo ng gabay at magpasalamat at para bigyan kayo ng malakas na gabay at hindi kayo basta-basta mabutasan ng puder. Oriel Tarayo. Nandito po yung round 72. Naka po yan. Pangkalahatan po kasi yan. Ito. Related po siya. Nandito din siya sa negosyo. Sa negosyo po, kung gagamitin nyo sa negosyo, nandito po sa manual. Ang gagawin nyo lang po, kung halimbawa sa negosyo, yan. Gamitin nyo lang po sa negosyo, tapos sa protection, para hindi po lalong humina siya. Ang gagawin nyo lang po, pag suot ninyo tong round 72, punta po kayo kumuha po kayo ng tubig, punta po kayo sa pwesto ninyo, dasal muna po kayo, tapos ihip, lagyan nyo ng konting asin, tapos bawat sulok ng pwesto ninyo, pisikan ninyo, at saka sa labas. 3 beses po yung gagawin ninyo, 3 ikot. Napaka-effective po niyan kasi yung mga masamang espiritu na nagdadala ng kamalasan ay itinataboy niya. Yun po yung purpose nun. Ano ba ang katanungan? Kaya po siya tinawag na pangkalahatan. Ito po yung mga papadala natin ngayon. Napakarami. Ayan po. Kalang. Unahin na natin muna kay testingin natin. Kay Roderick. Roderick, tayong sa'yo. Ipadadala ko sa'yo. Prepare ko muna. Mamaya o bukas ko ipapadala. Testingin po muna natin sa kutsilyo. Tanggalin mo natin yung round 72 natin. Actually, ako lang naman po yung madalas mag-testing ng naka-live. O, direct, papadala ko sa'yo. Ito.
Sa ano naman, sa kutsilyo, ay sa itak. Di po tayo makapag-testing ng sa baril. Pasensya na. Ano kasi, gun ban. Tanggalin natin tong mga bracelet ko. Yan po kabisa, ang round 72. Ito yung papadala ko sa'yo, Rod. Iyanan natin, lagyan natin sa pouch na pula. Kung di ko yung may padala to ngayon, bukas ko ng umaga o hapon kay papadala. Ito po, nakikita nyo naman po yan. Kahit na medyo malayo po tayo, nakalive po yan. Kung ano po yung nangyayari sa akin, kung wala pong visa ang ipapadala ko na to, maaari po akong masugat. Nasa inyo na po yan, yung mga basher dyan kasi napakaraming basher di ba? Na hindi naniniwala. Tandaan ninyo, kung sakaling walang dasal o hindi buhay ang anting-anting na ito, masusugat po ako. Pero malakas po ang loob ko dahil kumpiyansa ko na may visa ang round 72. Kaya po ako nagla-live. Si ano naman, Eli Bruset. Eli, ito yung papadala ko sa'yo. Ito na lang. Kahit naman dito, kahit saan naman. Ang problema yan. Ito. Testingin natin sa kutsilyo. Kutsilyo muna.
Napasada sa kutsilyo. Sa itak. Ayan natin. Baka sabihin pinalitan. Ay, 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 ay. Itak. Oh. Sabi. Natalsik. Kita nyo. Ito, napakaganda na ito na protection sa katawan. Sa baril, kailangan, mamaya i-discuss ko muna, tsaka paliwanag ko sa mga gustong kumuha. Eli, ito yun sa'yo ah. Pwede naman magpa-blessing. Kaya lang mahirap na kasi Pero pwede naman pag-usapan natin. Video call tayo. Yan. Ito ah. Ano po yung mga sa akin, mga nag-payment ngayon. Ito. Ninyo, Gibara. Ninyo, Gibara. Ito yung para sa'yo. Yan. Cute lang siya, tignan ninyo. Ako po, nagte-testing po ako, naka-live. Nagpabaril po ako sa katawan, naka-live din po. Nasa inyo na lang po yon kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, ang alam ko, at wala na akong kailangang patunayan, nakakasigurado ko, at napapatunayan ko naman, napakaraming pumunta dito na pinanood ang testing namin sa bundok. Yun, kumuha si tatay nun. Ilan yung kumuha noon kasi hindi talaga pumutok. Pero dito sa bahala na lang kayo kung maniniwala kayo hindi. Wala na akong magagawa sa inyo. Sa inyo naman yan. Basta sinasabi ko, sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Napakahirap po talaga na lumabas sa bahay. Lalo napakaraming mga masasamang loob. Isang iglap mo, pwede kang barilin, saktan, holdupin, ano pa ba? Porsonahin kahit wala kang ginagawang masama. Yan, napakaraming pwedeng gawin sa iyo. Pero mas lamang kapag meron kang around 72. Diba? Yan po yan, kung gaano kabisa ang round 72. Matalas po yung mga ginagamit natin pang demo. Wala pong edit na video to. Nakikita ng dalawa yung mata. Naka-live tayo.
Tanggalin ko po tong singsing ko. Aray ko. Ninyo, Gibara. Ninyo ba? O, Ninyo, Gibara. Ito yung sa'yo, ha. Kung nanonood ka, hindi ka naka-online, eh. Ganyang abisa ang round 72. Hindi ako takot mag-live na ipakita. Oops. Lang. Ang laki na niya, ha. Oops. Pasok tayo ng ano. Ayan natin itong isa. Alas lahat naman yan, magkakaparehas ng bisa. Balot ko na sa pouch na pula. Ano ba to? Ang pangalan ng isa? Nagtanong si Sen Ventures. Pwede naman, pwede. Basta kung ano yung pwede mong gamitin na pang ano ipalit sa ama namin, pwede naman yan. Basta kasi poder yan eh. Importante kasi poder. Unang-una poder. Para hindi tayo mapasukan ng ulam, barang, kung ano-ano pa. Tapos yung mga nandun sa hindi ko pwedeng sabihin yung dasal kasi. Sunod-sunod naman yan. Yung kung halimbawa kayo, ibang religion, katulad ng Muslim. Kung Muslim ka man, iba kasi ang dasal ng Muslim. Ibang dasal ng basta ibang religion ka na hindi ka gumagamit ng sumasampalataya, Ginong Maria, kasi poder yan ng Katoliko. Kung hindi kayo gumagamit ng dasal ng Katoliko, wala pong problema doon. Kahit sino po pwede pong kumuha, magtangan ng round 72. Basta po may pananalig po kayo sa Diyos sa unang-una, sa taas. Pangalawa, round 72. Yan po yan. Kasi may nabasa nga pala ako. Tika lang, no? Discuss natin yun. May nabasa ako na
Wag na lang natin intindihin yung mga basher. Mahirap kasi. Yung ano pala, may nagtanong sa akin. Sabi daw, kapag nagtangan daw ng round 72, umaasa daw yung iba na talagang napakalakas daw, walang makakatalo kahit may malakas na puder. Si ano yun, shoutout nga pala sa'yo. Nakalimutan ko na yun. Basta hindi ko na lang babanggitin yung pangalan mo. Malaki ang respeto ko naman sa'yo. Tama yun, tama yun. Alam ko yan. Yung intention ko kasi, yung live, no? Yung live, ipakita na may bisa ang round 72. Unang-una, hindi yan pwedeng ipagyabang. Hindi yan pwedeng gamitin sa masama. Kapag nagtangan po kay Neto, yun lang hindi ko nasasabi na ganon. Step by step naman yan kasi palakasan tayo ng spiritual. Kapag mayroon na kayo ng round 72, sa mga walang alam, yan. Kapag ka malakas ang panudla, syempre, unang-una, malakas ang pananalig mo. Habang malakas ang pananampalataya mo, sinusunod mo yung mga lahat ng bawal, hindi mo ginagawa. Pinapakain mo siya, at sinadasalan mo ng pagkain ng dasal, tapos, ano pa ba? Nag-aayono ka, number 1, yan, kapag nag-aayono ka. Kahit malakas ang panudla, hindi ka basta-basta matatablan. Totoo yan. Kapag nag-aayono ka, depende yun, palakasan kasi. Kasi depende yun. Ang pag-aayono, yan ang pinakasusi ng spiritual. Para lumakas yung yung bisa ng gamit natin. Kailangan sundin mo yung alituntunin. Gamitin mo sa mabuti. Yan. Sigurado naman, kasi sa akin, hindi sila maniwala dito. Ilan yung sumubok sa akin? 'Di ba? Nagulat sila dahil mas matanda sila. Tapos yung isa kong kamag-anak na may gamit din, na sabi ng mga kamag-anak namin na nasapawan ko daw, ganun. Hindi naman sa nasapawan, kasi yung iba kasi, ano ka ba yung papaliwanag? Yung iba kasi yung kung ano yung testamento nila, yun na yun. Tapos di nila pinapakain. Kahit matagal ka na sa spiritual, kung tamad ka magpakain ng dasal, hihina't hihina ka. Kaya bilang isang antingero, bilang isang devosyonaryo din tawag dito eh. Bilang isang devosyonaryo, kailangan palagi kang magdasal. Tapos, mag-ayono ka. Ayun, yun yung pinaka susi para lumakas ang spiritual. Pero hindi ko naman masasabing kasi pagdating sa spiritual kasi palakasan eh. Habang nag-aayono ka, habang tumatagal ka sa spiritual, pinapakain mo ng dasal ang gamit mo, tumataas yung antas mo sa spiritual. Ano yung tanong mo, Cleto? Tanong ni Cleto, ano po ang ginagawa ng pag-aayono? Ang pag-aayono po ay fasting. Hindi po kayo kakain, halimbawa, katulad ng baguhan, 3 days. 3 days ninyong ilalaan yung araw na yon. O 3 days or higit pa, halimbawa 7 days. 7 days kang hindi kakain, hindi ka iinom. Kung kaya naman ng katawan mo na hindi ka iinom, mas maganda. Pero kung gusto mo naman uminom, minor fasting tawag doon, ang pag-aayono. Ang pag-aayono ay kailangan wala kang trabaho kasi manghihina ka. Halimbawa,
maglaan ka ng 7 days, halimbawa, wala kang ibang gagawin, oras-oras. Manalangin ka sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Tapos, yung binigay kong manual, yun yung dadasalin mo. May oras, kung di naman may oras, kung gusto mo, oras-oras, pwede mo naman kasi lilinisin yung katawan at yung kaluluwa mo. Buong kasalanan mo mula nung ipinanganak ka hanggang paglaki mo, lahat ng kasalanan mo, pagsisiyan mo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Pagsisiyan mo ng buong puso. Yan. Maramdaman mo talaga yung enerhiya. Iba talaga. Ayan ang pag-aayono. Yung sa lolo ko naman, yung pag-aayono, iba naman kasi yung tahas ang ginagawa nila eh. Nung panahon pa daw noon, panahon ng hapon, na hindi sila kumakain, nasa bundok sila. Talagang sakripisyo, hindi nga sila naliligo eh. 'Di ba? Kung ano yun ninyo yung pag-aayono, nasa Bible naman yan. Kahit i-search ninyo, maganda din sa katawan. Ang pag-aayono, puro kadasal, dasal ng Ram 72, tapos singit mo yung dasal sa pamilya, oras-oras yun, 7 days, halimbawa 7 days. Napakasarap ng pakiramdam pag nagawa mo yun. At higit pa. Shoutout nga pala sa'yo, Jackme Francisco. Kung pipiliin mo na halimbawa nakapag-ayono ka na, kailangan unti-unti lang din ang kain, hindi pwedeng biglain kasi lilit yung bituka mo. Unti-unti lang hanggang sa, 'di ba, okay na. Subukan mo na magdasal ka. Tapos kahit tumawa ka ng pasyente, subukan mo manggamot. Hiyaw ang masamang espiritu o mangkukulam. Isang ihip mo lang. Ranas ko na yan. Dahil na-experience ko yan. Daniel, ano ba ang round 72? Ito po ang round 72. Kaya po siya tinawag na round 72. Kwintas po siya. 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mga mutya at bukod pa sa matitinding orasyon na nakapaloob sa kwintas na ito. Kaya po siya tinawag na round 72, R72. Yan. Alam niyo na po. Magaling. Magaling po bang round 72 if mag-take ka ng exam? Depende naman yon. Kasi kaya nga sabi ko nga sa'yo, di ba? Sir Ventures. Di ba sabi ko nga, kapag nag-ayono ka, halimbawa 7 days, pag isingit mo naman, pwede mong isingit yon na halimbawa, syempre, nagdadasal ka, pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, di ba? Tapos, hingi ka ng gabay sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At umiling ka din naman sa Diyos na kung ano yung karapat-dapat ay ibigay niya sa iyo. Ibibigay naman niya sa iyo. Kung talagang karapat-dapat, halimbawa talino, dadagdagan yon. Kung gusto mo ng kung ano pa, ayun yun. Testing ulit tayo isa. Testingin na po natin lahat yung dalawa na to. Kailangan po magte-testing po kayo. Unang-una, napakahirap po kasing 50-50 ang pananampalataya ninyo sa gamit ninyo. Kailangan kung mag-testing po kayo ng gamit, 100% na tiwala. Isang mata at isang bibig ang ginagamit namin. Tapos gumagamit rin kami ng
ng libon. Pagka may dumating sa amin na libon, walang mata, yun din po. Pero isa lang naman ang bisa niyan. Kasi ang pinaka-importante kasi yung ano yung laman. Ayun yun. Araw-araw ang dasal nito, umaga't gabi o bago pagkagising sa umaga at bago matulog para malakas. Jane, sakop din to ng pampaswerte pero yung iba kasi, 'di ba, may mga napusa ko na nanalo sa loto. Hindi naman kasi lahat kung saan hiyang kasi pangkalahatan siya, hindi lang siya magagamit sa pampaswerte. Sa negosyo napakagandang gamitin. Marami nagpapatunay na maganda sa negosyo. Kaya ko kasi ginagamit ko talaga to sa business tsaka sa protection sa katawan. Pero maganda din talaga, sa totoo lang. Marami nagpapatunay na nakakakuha sa akin na ginamit nila sa business. Karamihan sa business. Yung iba, protection sa katawan kasi may mga katungkulan sa government. Testingin po na ulit natin. Ang gagandahan kasi dito, pangkalahatan siya. Pangkalahatan siya kahit ano ka. Diba? Diba? Halimbawa, may nainggit sa'yo. Diba? Tapos bigla kang ninakawan, bigla kang hinold up, o bigla kang ginawa ng masama. At least, pag mayroon kang round 72, may protection ka na sa katawan. Ingatan nyo lang po yung bawal kasi po ito, hindi po siya pang habang buhay na bisa. Pero kung hindi nyo naman po dadasalan, tamad po kayo magdasal, mawawalan po ng bisa yan. Lalo na nakakagawa po kayo ng mga bawal. Diba? Kakaunti lang naman ang bawal nito eh. Wala. Ang bawal nito, bawal kang sumiping sa asawa. Bawal kang kumain ng karne sa araw ng Martes at Biyernes. Bawal mo siyang mahulog sa lupa o semento. Yun lang naman eh. Tsaka bawal siyang mabasa. Yun lang naman. Sa mga nagtatanong kung bawal ba na sa patay o kahit saan po kayo pumunta nito, pwede, walang problema. Punta man kayo sa sementeryo, sa patay, kahit maghapon kayo doon, magdamag, pwede. Mawa kayo sa patay, walang problema. Punta kayo sa simbahan, kahit saang simbahan, pwede. Kasi ano siya sagrado siya, sagradong kalikasan na binuhay, na ginawang anting-anting. Oo. Ito, pwede sa ano to, sa bata kasi maliit lang siya, oh. Pwede naman isabit dito sa sa baywang. Nung active pa ako manggamot, napakaraming nagpagamot sa akin nung mga kanser, sinasabi nilang kanser, pero gawa ng tao. May mga critical ang buhay, gawa ng tao, napakarami. May mga nagamot ako na ganun, tapos mga acute na. Kaya kung meron kayong protection, napakahalaga. Ito naman po, sa mga gustong kumuha at ipapatesting kung saan-saan, hindi ko po advisable na ipatesting nyo basta-basta. Pag kumuha po kayo unang-una 100%, sundin ninyo yung nasa manual. Wala pong problema, ipatesting ninyo basta't malakas na po. Kasi once na tinesting ko na dito, sa totoo lang, dapat sa isang taon, once a year lang ang pagtesting. Pero kung talagang gusto nyo ulit, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kailangan tiwala. Tinesting ko na po, nakalive po tayo. Yan, hihina na po yan. Kapag humina na po to, yung round 72, kayo na po ang magpapalakas niyan. Palakasin nyo ng palakasin. At kung gusto nyo po sa mahal na araw o kailanman, ramdaman nyo naman yan. Ipatesting ninyo. Huwag nyo ipahihipo. Kung gusto nyo, mas maganda pa, isuot ninyo. Diba?
po. Elmer Basas. Tama naman sa ano naman ako doon sa sinabi mo na yun. Totoo na maraming antingero na walang alam na totoo, karunungan. Kasi sabi ko nga sa iyo, unang-una kailangan magtiwala sa Diyos. Kasi 'di ba? Kasi kung hindi tayo gagamit ng material, din natin kailangan ng katulad ng mga kwintas, ng medalyon. Respeto na lang sa mga kapwa natin na may alam sa karunungan na gumagamit ng medalyon, di ba? Ang salita ay buhay. Yan ang nagpapalakas. Unang-una, magtiwala sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yan. Yan naman ang sinasabi ko. Secondary lang naman ang kwintas or lucky charm o anting-anting o medalyon, kung anong medalyon mo, secondary lang yan. Hindi ko sinasabing unang-una dito ka magtiwala. Kailangan magtiwala ka sa taas, unang-una yan. Unang-una yan. Diyan, siyempre, paano pag na-hospital, may nangyari na yan sa akin, dun sa kumuha sa akin. Sabi niya sa akin, maestro, paano to? Operahan ako kasi nagkaroon ako ng sakit sa bato. Hindi tumatalab yung karayom, nakatatlong karayom na, nababali yung karayom. Sabi ko naman, magpaalam ka lang sa gabay mo, tapos ilayo mo yung round 72, tatalabang ka niyan. Yung ginawa niya naman sa awa ng Diyos naman, okay na, magaling na ngayon. Sangayon naman ako sa iyo. Una, agimat ng mangyan. Sangayon naman ako sa sinabi mo, bro. Una sa Diyos, pangalawa sa pamilya, pangatlo pa yung mga gamit. Pwede naman yan, pwede. Kasi secondary lang naman ang gamit, sa totoo lang. Kaya sinasabi ko, unang-una talaga magtiwala sa Diyos. Yan talaga. Hindi ako tutol sa sinabi mo nang yan. Tama naman. Tama naman yung hawakan mo yung kwintas, tapos itutok mo lang sa bibig, ayun yun, na-absorb na ng gamit yun. Asen Ventures, bakit po yung ibang agimat walang bawal at no need ng dasal at ready to use daw? Hindi ko lang alam sa agimat nila na sinasabi nilang walang bawal, pero kung yun yung ano nila, yun yung paniniwala nila, respeto lang din, di ba? Nirespeto ko yung paniniwala nila.
kung kukuha ka sa kanila ng gamit, sundin mo na lang na walang bawal kasi yun yung sinabi nila eh, 'di ba? Hindi ko naman pwedeng kontrahin yun kasi sila yung nagsabi. Yung sa akin, yung aral ko, kung sa akin kukuha, yun yung yun yung sa akin na ang round 72 hindi mo siya pwedeng kasi para sa akin sagrado. 'Di ba? Mga sagradong kalikasan nakapaloob sa kwintas. Ngayon, kung makikipag-sex ka tapos suot-suot mo yung round 72 or yung iba yung gamit na sagrado, parang pambabastos, 'di ba? Para sa akin lang, yung sarili kong gamit lang ha, pero nirerespeto ko naman yung ibang ibang grupo na kung walang bawal sa kanila, okay yun. Sundin na lang kung nakakuha ka man doon, ah yun yung yun yung sinabi nila eh, 'di ba? God bless sa'yo, agimat ng mangyan. Hindi ako tutol sa sinabi mo. Shoutout nga pala sa'yo. Unang-una talaga, yun, unang-una talaga sa taas. Pangalawa, pamilya. Sunod, agimat. Tama naman. Basta secondary, para sa akin kasi secondary lang yan. Yan. Kaya naman tayo, 'di ba? Kaya naman tayo nagkakaroon ng pangontra kasi para sa pamilya natin eh. Para pag umuwi tayo sa bahay, ligtas tayo, 'di ba? Ligtas tayo makakauwi sa pamilya natin. Para sa pamilya natin yung ginagawa natin. Magtatrabaho tayo, may maiuwing pera sa pamilya natin, pamilya pa rin natin, 'di ba? Tama naman. Tama 'yon. Yung hindi po sagrado po para sa mag-asawa 'yon. Kaya lang siyempre ano 'yun eh, parang ibang usapan yun na sagrado sa spiritual, hindi po yun. Kasi nakikipag-sex ka sa asawa mo kahit kanino man, 'di ba? Sagrado po yun bilang sagrado para sa mag-asawa. Pero pagdating sa spiritual, hindi po sagrado yun. Testing tayo. Ito last na yung testingin ko. Pero yung may mga order na papadala ko yan, na-testing ko naman na sa inyo. Ay, yes.
Elmer Basas S-Ban. Okay naman yung sinasabi mo, tama naman. Hindi ako tutol doon. Hmm. Oops. Pinapakita ko naman na may visa yung round 72. Ayun, susot ko. Para sa kaalaman ng lahat, ang ginagawa ko po na to, hindi po ako nakikipagpaliksahan kahit kanino. Kung ano po yung opinion ng ibang antingero, nirespeto ko po yon. Yan, kilala ko yan, si Elmer Basas S-Ban. Patagal ko nakikita yan at nakikita ko naman sa spiritual. Yung opinion mo, nirespeto ko naman yan. Tama naman yan. Hindi ako tutol sa'yo. Tapos, yung ibang antingero din, kung may ano sa akin, kung nabash man ako, di sila naniwala or opinion nila, nasa social media naman tayo, tinatanggap ko yon. Hindi naman ako nagtatampo sa inyo kasi malaya naman kayong magbigay ng opinion, di ba? Ang sa akin lang, yung ginagawa ko na to, hindi po ako nakikipagmayabangan sa ibang grupo, sa ibang antingero. Kung ano po yung dinedemo ko ngayon, ang intensyon ko lang po nito ay ipakita ang bisa. Yan lang po yung gusto kong ipakita sa inyo. Hindi ko po sinasabing sa ibang grupo na mas malakas ang round 72. Hindi ko po sinasabi yon. Wala po akong sinasabing ganon. Ito po, bago ko po ipadala sa nagtiwala sa akin, bilang antingero, bilang manggagamot, sinusubukan ko muna ang round 72 gamit anting-anting bago ko ipadala para at least yung gagamit alam na may bisa. Diba? At napatunayan ko naman, marami na rin naman kumuha sa akin, magandang feedback. Maraming nagsasabi na tunay, mabisa. Alam nila yan sa mga nakakuha sa akin. Wala naman nakakuha sa akin. Napakarami ko naman na napadalhan. At wala naman nagsabi na maestro, walang bisa yung ano mo, ganito. Kasi may mga ano din yan. Kung sakaling humina ang round 72 ninyo or agimat or ano,
May mga dahilan minsan kung bakit humihina kasi unang-una hindi nyo napapakain ng dasal, di ba? Sir Ventures, salamat sa'yo. Shoutout nga pala sa'yo. Sa akin naman, ito yung pamamaraan ko na naka-live para makita ninyo na talagang totoo. Walang edit. Yung video na to, kung ano yung nakikita ninyo na pwede akong masugat, yun yun. Diba? Mm. Mm. Pwede ako masugat anytime. Pero malakas ang loob ko kasi nga totoong mabisa, totoong may bisa, di ba? Yun yung ginagawa ko. Sa mga hindi naniniwala, sa mga basher ko diyan, okay lang. Okay lang 'yun. Ano nakaraan ko, Bambi Bugoy, shoutout nga pala sa'yo. Magandang hapon sa'yo. Napadala ko na yun sa'yo. Nung, nung nakaraan pa, kasama na yung langis. Yung, ang pinadala ko sa'yo, yung una kong gawa na, ano, na, dito, garapa. Garapa yon. Tama nga naman si, ano, yung nag-comment, si Agimat namang yan. Una, magtiwala tayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Unang-una. Sunod, pamilya. Sunod, sa gamit. Kasi kaya ako nasabi na gamit, tama nga naman, kaya tayo nagkaroon ng gamit para sa kaligtasan natin, di ba? Para sa pamilya natin, di ba? Hindi tayo kukuha ng gamit kung hindi natin mahal ang pamilya natin dahil anytime, oras na may mangyari sa atin, paano na yung mga mahal natin sa buhay? Shoutout nga sa'yo, Bugoy. Maraming salamat sa tiwala. At kailangan talaga na kung mayroon man kayo na nakakuha sa akin ng gamit, magtiwala lang kayo. Yan, pinakita ko naman yung gamit ko na mabisa. Pakainin nyo ng dasal. Sundin nyo yung alituntunin. Diba? Pakainin nyo ng umagat hapon ng dasal. Sa mga may katanungan dyan tungkol sa anting-anting, round 72, pwede kayo magtanong habang naka-live. Salamat nga pala yung mga nag-send ng ng star dyan. Maraming salamat. Nen Silaw. Shoutout nga pala sa'yo. Maraming salamat. Nakita nyo naman ang visa ng round 72. Pinakita ko naman sa inyo. Sa baril. Dahil napakarami nag-request. Dati hindi pa talaga. Marami akong nilagay dyan. Talagang lisang balay tsaka hindi puputok. Tapos ang dami lang nag-request sa akin na ang dami nagsasabi na subok na ba yan sa baril. Ginawa ko naman yon yung pag-testing sa baril. Sinunod ko naman yung iba na talagang pinatunayan ko, naka-live naman. Tapos sa mga matatalas na bagay, basta magtiwala lang kayo, yan, talaga mabisa.
Bernard, shoutout nga pala sa'yo. Pag nabasa ng ulan, okay lang ba? Oo, okay lang yun. Kasi unang-una nabasa. Bawal talaga mabasa ng tubig. Pero pag aksidente, nadadasalan nyo naman, okay. Wala namang problema basta masipag kayo magdasal. Walang problema yun dun. Kahit makakain kayo ng bawal, halimbawa karne sa araw ng Martes, dasalan nyo na lang kagad. Wag lang yung gagawa kayo ng bawal tapos tamad din kayo magdasal, mawawalan talaga ng visa. Katulad nung kumuha sa akin, yung kumpare ko, di ba? Mahigit 1 taon, mahigit yata yun. Kasi matagal ko nang binigay yun, siguro 2 years na yata yun. Tapos sinalang namin sa testingan. Tignan mo, sabog. Pero may ano pa din siya, may visa. May visa pa yun, kaya lang mahina na. Sa baril, humina lalo. Kaya ganun nangyari. Para sa mga nagtatangan ng mga anting-anting, hindi lang naman RAN 72, kundi lahat ng mga agimat. Maraming salamat. Silaw, maraming salamat ulit. Kaya naman, stars pa, ayan o, 100. Yun ang the best. Kasi unang-una, kaya naman bawal yung mga tinuhog na pagkain. Kasi di ba parang sabi sa akin ng lolo ko, parang sumpa. Kaya isinama ko sa listahan na bawal. Kasi unang-una, parang ganun na nga, sundin na lang natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, mga nag-send ng star. Sa mga nagtitiwala sa akin yan, talagang papasalamat talaga ako. Salamat ulit. Marcel, ano na, napaship ko na yon nung isang araw, kahapon, napaship ko yon. I-send ko na lang sa iyo mamaya yung reference number. At saka na-testing ko naman na yon sa baril ata, na-testing ko na yun sa baril. Umabot kasi nung linggo kasi yung gun ban, naabot yon. Kaya nakaano ko. Ay, nakakaya naman at daming star na yan. Sa mga bago lang na nanonood, paki-review na lang, paki-panood na lang ulit para maintindihan ninyo, no? Kaya naman, daming star na yan. Fernandez Redoma, shoutout sa'yo. Sabi mo, kontra talaga yung stick dito sa amin. Magaling yung lalaki. Sinaksak, patay. Tama naman. Kaya kailangan sundin na lang natin yung mga ipinagbabawal na hindi natin magawa. Di ba? Salamat ulit. Kaya na. Sunod-sunod yun . Hindi pwedeng kung kinakailangan, kung paminsan-minsan pwede naman. Pero pagka ubarin mo kasi, nakatangan na sa'yo yun eh. Lalo na pag nakapag-ayono ka. Kapag nakapag-ayono ka kasi nakapag-ayono ka, kailangan mo ng, nasa mundo ka ng spiritual. Kung kinakailangan talaga na iwasan. Pero pag kinakailangan din naman, basta nadadasalan mo, walang problema yun. Diba? Maraming salamat.
Sa mga may katanungan dyan, pwede ulit kayo magtanong sa akin. Wala namang problema, open forum tayo. Lalo sa mga tingirong meron din kaalaman. Sa mga nagtatanong naman na paano daw, 'di ba? Paano daw kung makaharap ninyo yung may malakas na panudla. Kapag may suot kayong around 72. Sabi ni ano 'yon ni to, ni Padre Mariano. Yun ang sasagutin ko. Padre Mariano Gomez. Kapag mayroon kayong round 72, hindi ko naman kasi sinasabi na kapag mayroon kayong round 72, kahit sino, pwede na sa inyo, na kahit malakas na panudla, hindi na kayong kayang tablan. Hindi ganun. Inuulit ko po, kapag mayroon kayong round 72, kayo na po ang magpapalakas niyan. Habang tumatagal kayo sa larangan ng spiritual, habang matagal nyo nang dinadasalan yan, sinusunod nyo yung mga habilin, katulad ng nag-aayuno kayo, araw-araw kayo nagdadasal, di kayo nakagawa ng bawal, lalong lumalakas po yan. Spiritual. Palakas ng palakas po yan. Kaya kung may malakas na panudla, basta hindi ka nakakagawa ng bawal, mahihirapan din siya. Yun lang masasabi ko. Mahihirapan din siyang, halimbawa, binaril ka. Halimbawa, pagdating ng pares kayong sundalo, kalaban mo meron din. Malakasan na lang ngayon ng gamit, di ba? Kung meron siyang panudla, ikaw naman wala, maaaring tablan ka. Kung mas malakas yung panudla niya, tapos di ka nakakapagdasal, tatablan ka talaga. Kaya lang, hindi naman, depende yun kasi, depende kasi yan sa spiritual, depende yun sa, nasa sarili mo kasi yan na palakasin. Kahit naman sino, kahit naman, di ba? Kahit naman yung una, kahit naman bago pa lang sa spiritual, pag tumagal na, lalo lumalakas sa spiritual, di ba? Ganun yan. Hindi naman antimano, malakas na yung gamit mo Ikaw mismo ang magpapalakas sa gamit mo. Pwede naman, walang problema yun doon, basta iwasan mo sa araw ng Martes at Biyernes. Tapos kung sakali naman na nagkataon ng Martes, kumain ka ng tinusok na lechon or barbecue, dasalan mo na lang kaagad, bumawi ka na lang sa dasal para at least mabawi yung lakas. Ganun yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung nagtatangan na kayo ng around 72, kailangan alagaan ninyo sa dasal. Diba? At hindi nyo alam, namamalayan ninyo. Yan, mayroon sa akin na kumuha. Hindi ko pangangalanan. Isang mataas na opisyal sa government. Bali dalawa yon, kukwento ko hindi siya nagdadasal, pero nung nakakuha siya ng around 72 sa akin, napakalaki at araw-araw halos magpasalamat. Kasi alam mo, dati abusado daw siya, tapos parang sinasabi niya masama ang ugali. Kasi nga, hindi siya nagdadasal. Parang wala siyang, mas gusto niyang maghanap buhay, nakatutok siya. Pero nung nakakuha siya ng around 72, nung nakita niya ako sa Facebook, di pa naman kami nagkita Actually, ilang beses daw pinasok yung bahay niya, hindi daw pinutukan. Sabi niya yun sa akin. Tapos, nagpapasalamat siya sa akin, tapos sabi niya, sunod-sunod daw yung blessing sa kanya, tapos ang kagandahan pa doon, napalapit siya sa Diyos. Kasi nga, di ba, umaga't hapon, bago matulog at pagkagising sa umaga, magdadasal ka, talagang mapapalapit ka. Tapos tinanong niya sa akin kung ano pa yung talagang sikreto na sa spiritual, kung paano palakasin lalo. Yun sabi ko, ayun nung ginawa niya yun, tuwan-tuwa sa akin. Nawala yung mga sakit-sakit niya sa katawan kasi nga, nung nag-ayuno siya, tapos sabi niya, Maestro, okay lang ba yung ganun na nagdasal ako tapos napaiyak ako, tapos iba yung pakiramdam ko na parang
may ano sa akin. Basta kakaiba, sabi niya. Bigla siya naiyak, tapos kinakausap niya yung Diyos niya sa taas. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kinausap niya daw. Sabi ko, ganun talaga yun. Ay, napakasarap talaga ng pakiramdam. Ngayon, naniniwala na ako sa Diyos ngayon. Naging ano na ako, naging madasalin na ako dahil nakakuha ako ng round 72. Sabi ko naman, yun nga, sabi ko, unang-una, tiwala tayo sa round 72, pero kailangan dasal. Unang-una, magtiwala tayo sa taas, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Unang-una yan, yun ang sinasabi ko palagi sa mga kumukuha. Hindi ko sinasabing, magtiwala kayo sa anting-anting, at liligtas kayo niyan. Hindi yan, kaya nga tayo nagdadasal eh. Di ba? Kaya nga tayo nagpapakain ng dasal. Doon lumalakas yung natin. Habang tayo nagpapakain ng gamit sa spiritual, palakas ng palakas. Tama yan, Noel. Kabantak, tama yan. Tiwala sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Yan ang sandigan natin. Kaya nga kailangan nga, di ba? Yung pag-aayono, pagsisiya mo lahat ng kasalanan mo, di ba? Wala kang ibang gagawin. Halimbawa, kung sa 7 araw na yun, naglaan ka ng 7 araw na yun, 7 araw kang mananalangin. Parang tahas yun eh. Na kung di mo naman, yung iba kasi ang tingero nung araw, ang ginagawa, pumupunta sa sementeryo, nagdadasal. Pumupunta kung saan-saan, sa lungid o sa kuweba, nagdadasal ng ilang araw, hindi naliligo. Pero, siyempre, yung ibang natin, ibang dito, mga ninuno natin nung araw kasi, panahon talaga nung gera ng Hapon, ganun talaga. Hindi ka makalabas. Taas na yun. Sa atin naman, malaya naman tayo. Nandito tayo kasi unang-una, kung pupunta ka pa sa sementeryo, bawal yun para sa akin. Kasi bet mo dadasalan yung mga patay, parang dadasalan mo yung mga patay, di ba? Oo, taas yun. Maring sa kaliwa yun, ginagawa sa kaliwa. Yung round 72 kasi, sa kanan yan eh. Sa kanan yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung gagamitin nyo sa masama, wag na kayong kumuha dahil mawalan bisa. Kung kukuha kayo at magpapatesting lang kayo ng papatesting at na-testing ko na, humina, maaring magtampo ang yan, maaring pagdating sa inyo mahina na, tapos patitesting nyo pa, sabog ang gamit. Ang gawin ninyo, kung gusto ninyo talaga ng testing, palakasin nyo muna. Di ba? At saka mas maganda yung katulad sa akin na talagang nasubukan ng panahon. Mismong tao ang sumaksak sa akin. Maraming beses I speak, hindi tumalab sa akin. Doon ko napatunayan na totoo. Kaya nung sinaksak ako noon, nung hinold up ako noon, kinuha yung pera sa akin, pinagsasaksak ako ng ice pick, tapos gumulong ako dun sa katricycle ako noon eh. Gumulong ako sa damuhan. Akala ko patay talaga ako, daming saksak eh. Butas-butas yung damit ko. Oh. Tapos iniwan ako ng hold upper, at least kagad. Tapos nung umano ako, pumunta ako sa liwanag, masakit lang, tapos mahapdi. Pagtingin ko, walang kasugat-sugat, walang tumalab sa akin. Kaya talagang laking pasasalamat ko sa Diyos. Talagang pangalawang buhay. Kaya ako nagpabaril at ito, ginagawa ko ngayon, naka-live tayo. Hindi ako takot kasi alam ko talaga na mabisa. Napatunayan ko na saktwalan. Jan Rabino, paano ba mag-ayono? Mag-alay po ba? Hindi ka mag-aalay.
Bakit ka mag-aalay? Ay, depende rin naman sa'yo kung ano yung ano mo. Para sa akin, ano mo, tawag dito, pagsisihan mo. Ubarin mo lahat ng kasalanan mo. Ganun ang ibig sabihin para sa akin. Ubarin mo lahat ng kasalanan mo, tanggalin mo. Magsisi ka sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Puro dasal lang ang gagawin mo. Halimbawa, naglaan ka ng 7 araw. 7 araw. 7 araw, yan. 7 araw na yon, wala kang ibang gagawin. Hindi ka kakain, hindi ka iinom. Puro dasal lang at pagsisisi ang gagawin mo. Yun lang ang gagawin mo. Diba? Kaya hindi mo rin naman magagawa yan pag may trabaho ka. Kailangan maglaan ka ng araw para free ka sa araw na yun. Na hindi ka masyadong gagalaw, yung hindi ka masyadong magtatrabaho kasi nakakagutom yung magbubuhat ka, maglilinis ka pa ng bakuran, halimbawa ganun. Kung ano pa ang gagawin mo, di ba? Medyo medyo mapapagod ka, mahilo ka pa. Kailangan talaga maglaan ka ng araw, pahinga, tapos pag-aayon. Para sa akin lang, ewan ko lang yung ibang antingero na sikreto nila. Nakita nyo naman po yung yung mga visa ng round 72. Siguro naman sapat na yon para sa mga diyan. Sapat naman na yon na testing natin, nakalay pa tayo. Nakita naman ninyo. Silaw, maraming salamat sa iyo, nakakaya na. Nakita nyo naman, di ba? Yung hindi ako magla-live tapos maghihiwa-hiwa dito kung wala pong visa. Yan ang tandaan ninyo. Dahil napakahirap at nakakahiya sa ilang libong followers ko diyan na naniniwala. Tapos maghihiwa ko, tapos bigla akong nasugat. Ay nako. Yan ang anuin mo kapag nahulog sa lupa, mag-ayono ka. Sin ventures. Halimbawa, nahulog sa lupa, napakalaking kasi nun. Na malaking talaga kabawasan. Mas maganda mag-ayono ka. Talagang pag napapakain mo, napakahirap ng habulin yun. Ayono ka, ganun. Wala namang problema kung Rani, topic. Shoutout nga pala sa'yo, magandang hapon. Ito, halimbawa nakalimutan mong kumain, nakalimutan mong araw ng Martes, tapos kumain ka, wala nang problema yon. Basta araw-araw ka nagpapakain ng dasal, walang problema yon kasi humina man, at least napakain mo ulit ng dasal. Pero ang iwasan nyo lang talaga ay lalo yung talagang mahigpit na pinagbabawal yung suot ninyo habang nakikipag-sex sa asawa man o kahit kanino. Tapos, yung mahulog sa lupa, yan. Dalawa na yan. Yan ang iwasan ninyo. Pagka nangyari yun, mag-ano lang kayo, mag-ayono na lang kayo para at least may balik. Kahit 3 days lang, mag-ayono kayo. Tapos pakain ng koram. Alam naman ninyo yung sa mga nagtatangan ng round 72, yung koram lang ang dadasalin ninyo, gawin yung 108 mantra. Pag aksidente na nahipo ng kapamilya, dasalan mo na lang uli o koram, mag-anong ka lang ng 21 na koram. Alaya mo lang ng 21 na koram, yun lang.
Dakmi, Francisco. Hindi naman na rin bakal kasi halos lahat naman gumagamit ng unang-una, Quorum gumagamit, kahit yung PBMA gumagamit din naman, di ba? Sa ibang grupo gumagamit din naman. Hindi naman siya harimbakal, kundi ligit na orasyon. Kasi inango ko yan dun sa hindi yan kasi basta-basta kopya kung saan. Talagang nasa libreta. Basta pakainin lang po ng dasal, tapos sundin lang po yung mga ipinagbabawal, yan lang, para at least subukin man kayo ng panahon. Nagkaroon ng halimbawa talagang napalaban kayo o talaga magagamit ninyo, automatic nagagana ang round 72 sa katawan ninyo. Di ba? Katulad po sa akin, nung time na yon, automatic po na gumana sa katawan ko. Hindi na ako nagdasal-dasal or nag-orasyon-orasyon, hindi na. Dahil yung time na yon, hindi ko na alam kung anong mangyari. Parang blanco na yun, blanco ba? Parang nadilim na yung mata ko. Kasi biglaan eh. Tsaka, first time kong na-experience yung ganun. Naglaban kasi ako nun eh. Tapos kukunin yung tricycle. Sinaksak ako ng maraming beses. Tapos ginawa yung pera. Buti na lang yung nakatakbo at may padaan. Siguro yung dadaan na sasakyan, kaya siya napatakbo. Ayun yun. Tapos pagdating ko na sa liwanag, yun na. Siguro nangyari sa akin yun, mga mga 4 years yata. 4 years, 2005 na ngayon, 25. So, 19, kailan ba yun? 2000 siguro nangyari yun, 2017 o 18, ganun. Na-experience ko yun. Okay lang po ba yun magtatanga ng tuway? Maganda naman kasi yung iba talaga kumukuha ng tuway. Dati yung round 72 nilalagyan ko ng tuway yan eh. Sangkap. Ngayon hindi na. Kasi yun nga, ang tuway kasi mabigat sa pamumuhay. Para sa akin lang ha, pero ewan ko lang sa ibang nagtatangan. Mahirap naman kasi na sabihin ko ganon. Pero para sa akin kasi, experience ko na, nabigyan ko yung gamit. Mahirap talaga sa pamumuhay yung tuway. Pero mabisa siya na sa kabal. Anilaw, bahay, bawal ba sa bahay aliwan, kuya? Okay lang yan, kahit saan ka pumunta, walang problema. Sabi ko nga sa inyo eh, kahit saan kayo pumunta, walang bawal. Di ba? Kahit pa sa kung saan man, walang bawal kasi anytime, pwede kang subukin. Di ba? Ayon sa experience ko, Sen Ventures, ayon sa experience ko, dati na nagtatangan ako ng tuay, tapos may kumukuha din sa akin ng tuay, kumukuha ko dito sa amin, kasi nagkalat nga lang yung mga dyan, pupunta ako sa sementeryo noon, tapos yan yung sinasangkap ko, tapos yung kumukuha sa akin nung active na active pa ako sa gamutan, yun ang binibigay ko, kaya nagtataka yung iba, may sinauling nga sa akin hindi pa round 72 yun. Siya, ginawa ko G21, General 21. Ginawa ko noon. Nagtaka siya, isinauli nga sa akin yun tapos binalik lang sa akin. Nagtaka siya bakit daw, simula daw noon na parang minalas-malas daw siya. Yun, ang daming ganon na talagang inaral ko siya, bakit ganon na pangit sa pamumuhay. Samantalang yung nilagay naman namin ay pampaswerte tsaka protection sa katawan. Yun nga, yung tuway nga. Nung tinanggal ko yung tuway na yun, sangkap yan di ba? Kaya nga, G21, sakop yun. Sinangkap ko siya, yung konti lang siya Pinaluan ko ng buto ng tao.
pangit sa pamumuhay, mabigat sa pamumuhay. Totoo yun. Marami ng, sa akin lang, experience ko lang. Pero iba-iba naman ang experience ng ibang antingero o nagtatangan yan eh. Baka sa kanila, okay. Baka, ano sa kanila. Tapos, sa akin talaga, hindi, mabisa siya sa protection. Sa, maaaring sa bakbakan, mabisa siya. Pero pagdating sa pamumuhay, pampaswerte, nung naghalo ang pampaswerte at yung tuway, parang mas mas umano pa yung kamalasan. Belly, ganito na lang. Di ba, video call tayo tapos mamaya o bukas ibibigay ko sa iyo yung manual ng round 72. Kasi kaya ang purpose ko kasi minsan maraming gustong kumuha ng dasal ng round 72. Shoutout nga pala sa iyo, Geraldine. Maraming salamat, Star. Yung sa akin nga lang, kumunti, man lang ako doon. Pumilas lang ako ng kaunting-kaunti sa tuay, tapos sinangkap ko sa bao, sa kwintas na General 21. Yung iba lang pero yung iba hindi naman. Kasi tinanggal ko nga. Naging ano siya, naging mabigat siya sa pamumuhay pero mabisa naman siya sa pangontra. Kaya experience ko lang na nabigyan ko ng round 72. Hindi pala round 72, G21 pa lang yun. Tapos nagdagdag kami ng materyales, mga sagradong kalikasan na gawang pangkalahatan na halimbawa parang ito, na suit, kumbaga suit, may medalyon, napakarami napaka namamot niya, di ba? Ito pangkalahatan, isang piraso lang, hindi pa mabigat talaga sa yun, parang halimbawa dati kasi tuwan-tuwa ko ang daming kong suot na medalyon, ang dami na. Lalabas ako ng bahay, nahihiya na ako. Di ba? Tapos, may sing-sing pa ako na may mga bato pa, na mga mutya, ganyan-ganyan. Okay, so, di ba, ang dami. Kung lahat pa yung mga sinukuhan, mga sinukuhan ko, mga ganong kalalaki. O kung lahat yung dadalahin mo yun, anak ko, para ka ng tanga. O sabihin na natin na yung para sa mga antingero, para sa mga spiritual, kahanga-hanga ka, napakalakas mo. Pero sa ibang tao, isipin nila may tililing ka kasi halos lahat na lang ng bato dinala mo di ba? Kaya naisipan namin na gumawa ng isang piraso lang na pangkalahatan. Di ba? Nandun na lahat. Yun yung kagandahan na kailangan nyo lang palakasin, ganun. Kasi napakahirap nung halos lahat. Dala-dala ninyo. May tuway-tuway ka na dalawa. May malaki-laki pa yun. Ganito kalaki yung tuway ganito. May maliit lang dito ng konti, di ba? O may malaki pa. O dala-dala mo, isabit-sabit mo dito. Tapos kung ano na pa yung mga sabit-sabit mo, di ba? Tapos mga pampaswerte pa, tapos may nakita pa ako punong-puno yung niya ng bato. Iba't iba pa ng kulay, ang lalaki, sagwa na tignan. Tapos dito sa niya, nakaganon na na, parang ang laki na ng tiyan kasi nga sobrang dami ng nakapalibot na kung ano halos lahat ng mga gamit sa spiritual, talagang kala mo ka sa digmaan. Habang titignan ka ng ibang tao, nakangiti sa'yo. Hindi para humanga, kundi para iniisip nila na may tililing ka kasi nga hindi naman sa inaano ko, talagang yun talaga reality. Kahit nga sa totoo lang minsan, di ba? Kaya nga ako, gumawa nga kami ng maliit lang. Maliit lang yan. Kasi unang-una ang ginawa namin malalaki ito, malalaki yan. Malalaki yan Tapos yung iba pa malalaki, mas lalo pa dito, malalaki pa. Ano mo, titignan ka at lahat ang halata kang antingero.
tingin sa'yo ng ibang tao, ano to, ganyan. Parang nahiya na ako. 'Di ba? At least, dala mo ng ganyan, maliit lang siya. Hindi pati halata na anting-anting, parang lucky charm lang. Sa mga gusto pa lang nag-ano sa akin dyan, sa mga nag-add sa akin, hindi ko na pala kayo ma-accept kasi limit na yung Facebook, hanggang 5,000 lang. 6,000 followers ko na. Yung iba kasi 5,000, may git 5,000 na yung ano ko, yung friend ko sa Facebook. Kaya paki-follow na lang ako para kung sakali may testingan na magaganap, tapos may nag-invite sa akin sa testingan, maging update kayo sa mga video ko na ilalabas. Palaging live yan. Live man or hindi, depende yun. Pero makikita ninyo, updated kayo. At least, makikita ninyo yung nagaganap. Kung ano yung ginagawa namin. Di ba? Kaya pakipollow na lang ako sa lahat ng mga ano dyan, sa mga sumusuporta sa akin dyan. At sa mga basher ko naman dyan, God bless na lang sa inyo. Hindi ko kayo papatulan. Ay alam ko naman na hindi kayo naniniwala at ganon. Pero malaki pa din ang mga respeto ko sa mga nagbabash sa akin. May respeto ko yan. Wala kayong maririnig sa akin na masama. At tapusin ko na pala yung video. Maraming salamat sa inyo. At may pupuntahan pa tayo sa sa bayan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagtiwala. God bless.